Sa pagpapatuloy nga ng ating paglalakbay papuntang Kibungan o mas kilala sa tawag na The Crying Mountain of Kibungan, ay iba't ibang hamon at hirap ang ating naranasan. Sa unang araw pala ng hike ay talaga namang pinaranas na sa amin ang matatarik na ahon, makapigil hiningang pag-akyat sa mga hagdan at ang nakakalulang pagtawid sa mga tulay. Idagdag mo pa ang pabago-bagong klima na mas lalong nagpapahirap sa amin upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Gusto ko ng burger, french fries, coke float. Huwag ka magkikilir, please lang. At dahil nga 3 probinsya ang kailangan nating tawirin, asahan nyo hindi magiging madali ang ating paglalakbay. At magigigas na lang. Ano na girl? Ang nauna na gas na. Sabi nga ng iba, pag may hirap, may sarap. Sarap sa pakiramdam na nakikita mo unting-unting gumaganda ang kapaligiran, mga rock formation, mga naggagandahang kabundukan. Ay, day 2 natin. Day 2 na. Pangit pa rin yung panahon. So yun, day 2 natin. Yan yung ambience. Puro limatic. So prepare lang tayo ng ating breakfast at para makadiretso na tayo sa ating patutunguhan, ang Crying Mountain. Pusit, corn beef, yung ano natin, tosino, yung almusal natin. Ibang pa, kabila. May bigas pa doon sa akin. Ako doon bigas. Sige, kain na. May bigas pa ba? Sino ba yun? Ito na yung Isisa Takadang School. Madalas kung ayaw nyo mapagod, dito na kayo mag-check-in. Tayo kasi mas gusto natin yung rock camping. Doon tayo sa taas. So ang dami nating makakasabay kasi since holiday. Tuloy mo lang. Baka tayo mapag-iwanan. Sarap? Masarap. Sarap. Hindi natupad yung wish natin na ngayong araw sana umulan para epic yung view ng Crying Mountain. Pero meron din. May nakikita ko tatlong source na tumutulo. So tingnan natin dun sa baba. Ganda na rin ang scenery dito. So malapit na tayo. Kunti na lang. Maasaksihan na natin yung tinatawag nilang Crying Mountain. O magiging Crying Mountaineers tayo dito. So yun na. Nakikita na natin. Ito yung 1, 2, 3, 4. Kaso to wala na kunti na lang. Sayang hindi talaga umulan ngayon. Dito nga ay nakaramdam kami ng pagkadismaya dahil hindi ganun kalakas ang tubig ng Crying Mountain sa mga oras na to. Ito na yun, yung Crying Mountain ng Kibungan ang pinunta natin dito. So simula dun sa jump off hanggang dito sa 14 kilometers. 1 day. Bali pang day 2 na natin to. Kaso hindi tayo sinwerte ngayon sa dapat meron yan isang 1, 2, 3, 4. Tapos kahapon meron dun umulan dito. Mangilan-ngilan. Pero okay na rin. Kahit pa paano may tubig pa. Ngunit ang hindi namin inaasahan sa aming pagpapatuloy ay may mga sorpresa palang nag-aantay. Lahat ng dinaanan natin tulay sa pagkadami-dami
Isa lang yung design. Structure ng pagkagawa. Pero, mahaba to. Yun. Sa baba, ilog. Pulse. Gagids. Tayo nakakalula, oh. Nagkatitingin sa baba. Ha. Gagids. Woo! Yes! Oh. Ganda. Woo! Yeah, boy! Yes! Safe. Thank you, Lord. Din dito yung view, nakikita nyo sa likod ko. Bang falls na naman to. Tapos yung tulay na tinawid natin. Sa di kalayuan ay may nadaanan din tayong mga falls at hindi lang ito isa at hindi hamak na mas maganda ito kaysa sa nauna. Ito pala yung kabuuan din, oh. Marami pala sila, guys. Ayan, oh, yan isa. So doon tayo tumawid sa tulay. Tapos pangalawa, may isa sa baba. Tapos nandun yung dalawang magkadikit, oh. Sheesh! Panalo. Yun yung view. Ito pa rin. Kanina, medyo na-disappoint na ako doon sa unang Crying Mountain kasi hindi visible gaano yung tubig, pero bumawi pagdating dito. Ang ganda. Satisfied na sa wakas. Dito na mag-uumpisa ulit yung masakit na ahon. Hanggang doon sa nakikita natin. Mahaba-haba din yung ahawin natin, sabi ng guide. Sa parteng ito, mag-uumpisa ulit ang matatarik na ahon bago kayo makarating sa susunod na pahingahan. Ito yung assault. Sobrang nakakadurog. Ay, buti na lang nasa school na tayo, so dito na tayo magla-lunch. Ay, salamat. Ano pa lang pala to, yung Batangan Elementary School, isa nasa Benguet pa rin tayo. Isipin nasa Ilocos na tayo. Mukhang malayo-layo pa yung lalakbay natin. Punta agad tayo since ang daming campers. Kailangan natin muna sa campsite para siyempre makakuha ng magandang spot. Parang ulan. So mali yung ulan, yung hinihingi natin dapat kaninang umaga, nasaan na? Ilugo na tayo. Nasaan kung kaninang umaga umulan, maganda sana yung tulong ng Crying Mountain, pero kaso tuwing hapon kung kailan laspag na tayo, tapos nilalamig na. Inubo na tayo, sobrang lamig, init, lamig. Ganun yung weather. Yan lang, kita nyo, pagi na. Ha, hindi lang pago din ka. Sobra na. Sa mga oras na to ay hindi ko inasahan ang mga susunod na mangyayari ay sobrang hirap pala. Ang paglusong sa tinatawag nilang litalit. Dahil nawawala kami, buti na tanong namin si sir. Kaso wala tayong makita. Woo! Buti na lang, walang clearing. Hindi tayo manunula. Swerte ko talaga. Sabi nga na makakasama ko ay maswerte pa daw ako at makapal ang hamog. Nang sa ganun ay hindi ko makikita kung gaano katarik ang aming lulusungin. Baka maging mabait tayong bata at maging gigas na lang. Yeah, boy. Bilang lahawakan din dito. Sa puntong ito ay pilit kong kinakalma ang aking sarili habang ang lahat ay dinadaan na lang sa tawa. Dagdag mo pa yung unti-unting sumisilip yung mga kabahayan sa ibaba. Sinyalis lamang ito kung gaano kapiligro ang tinatahak naming daan. Wala ka talaga dito, guys. Wala talaga yun, oh. Ay, grabe.
Kaya buti na lang talaga wala pinili. Lumiliwanag na doon. Tila ba'y sinusubok kami ng pagkakataon. Habang tumatagal ay lalong lumalakas ang pagulan at ang mga daanan ay nagmistulang sapa na sa lakas ng agos. Kita ng mga kabahayan. Naulit. Buti na lang ay ligtas kaming nakababa sa parting iyon. Pero ang hindi ko alam ay mas malala pa pala ang susunod na magaganap. Grabe yun. Nanginig yun ako. Super. Promise. Sabi ni Sir, yung guide, may mas mahirap pa daw na ganong daan. Doon ako nalungkot. Ang daming Crying Mountain. Sobrang lakas ng ano. Shit. Hindi lang visible ang dami. Sobra. Super. Wala sila boss din, may clearing. Tapos natin. Men, tignan mo kung saan tayo galing. Yan yung ginapang natin, grabe. Sobrang intense nun. Ayan pa sila oh. Gumagapang. Shit. Ayan, zoom natin. Yung sa kaya. Ayan oh. Simula doon. Huh. Grabe. Ayan. Grabe yung hindi biro yung daanan talaga. Nakaramdam mo ng ninig ng tuhod. Hindi talaga basta-basta talaga to. Hindi siya pwede pang newbie talaga. Yung lakas ng loob. Mega. Hawa ka na girl. Hawa ka na dyan girl? Yes. Alam yung gumaling boss. Nakawanan mo. Nakakapos mo. Pag nito yung naman dirahan pre, mahirap siya pero hindi ganito yung kadelikado. Hindi ganun kadelikado. Eh dun pag magkamali ka may sasalo sa yung pine tree, dito wala talaga. Wait lang. Oh, gusto ko ng burger, french fries, coke float. Man, ayun nyo naman. Ayun yung nilusong natin, buisit. Si bukod yan, sa likod yan yung pinakamataas ulit. Grabe. Ilang oras tayo dyan? Parang 2. Ayaw na. Sabi ni guide, grassland congratulations na daw. Nandito tayo sa grassland. Gusto pa rin tutugan ko yung Congratulations! You made it this far, man. motherfucker! Ay pre, Abang ano pala, ilapag na natin yung ano mo. bukas magano tayo agad, giting-giting. Strong na ako. Malapang gamit sa layan yan. Hindi na ako. Dahil tayo sa basa, nangingilig yung paa. Tangin. Tinatakbo ko nga pre. Naglatad pa kami na ito yung Jimbor. Nawala ako kay Merwin eh. Bumili ka doon. Ano mo, kala mo bumili ka. Sana wala pag-setup na. Nasa tugtog mo. Di! Bubuksan na namin to. Puta ka, tagal mo. Ayun na kasi mahangot na. Putang ina.
Gusto mo ng hiking ha? Nangin si mangot na si baby girl, oh. So, yun nakapag-set up na tayo. Dito yung harap natin para kita natin yung pinaghirapan natin bukas. Tapos ito sila Aaron. Yun, nakapagluto na kami. Ayun na kasi hindi ako nakatakas Bicol, na Paul gabi. Dapat Begin tumakas Mark. ako ng alas 8. Simple lang ako mangarap, ngunit kabilang ka sa aking pangarap. Paumanhin ang So, time check. 5:30 in the morning. So, prepare lang tayo ng breakfast. Ang gagayat. Pero bago yun, titingnan natin yung view. Wow. Yun yung pinaghirapan natin, oh. Kita nyo naman yun, guys. Jeez. Ganda. Sarap. Coffee with nature. Sobra naman talaga. Napakainam. So, ang day 3 natin, sabi ni Yaela, ano na lang yun. Easy na lang kumpara kahapon. May mga ahon, pero kaya na natin yun. Estimated niya 5 hours. Makakarating na tayo ng La Union, LA. Tapos, kung mas maaga, makakapamasyal pa tayo. Nanginginig na ako sa gutom. At sa lasing. Lasing pa? Puta ina. Kasi kayo nang inom eh. Okay, ito na ang ating day 3. Baragan na naman sa init. So, ang daming trail po dito, ang daming bayabas, oh. Ayun oh. Siyempre, ito master, oh. Kukuhaan ka lang ng naayon sa pangailangan mo para yung ibang hikers makakain pa. Diba? Kumakagutom. May moto. Ganda dito. Tingnan mo. Ganda ng mga bulaklak. Grabe, solid yung lusong. Kahit may hawakan. Semento na malumot. Sa di kalayuan ay agad namin narating ang Inasan Bridge. Ang Inasan Bridge ay ito ang pinakamahabang tulay na nagdudugtong sa Tubaday, Santol, La Union at Sugpon, Ilocos Sur. Nagkakaroon na ng konting traffic dito sa Inasan Bridge kasi Inasan. Akala ko Oo, ang Inasal. Kasi may mga may bilang lang yung pwedeng tumawid, siguro 4-4. Doon. Tapos siyempre kakain din ng ilang minuto bago matapos yung mga tumatawid. Kaya magkasubukan dyan pre ah. So ito na yun. Ito na yung naghahati sa Ilocos Sur tsaka La Union. Napakahabang tulay. Ganda! Yay! Lalo! Magalaw na pagdating sa gitna. Wag girl! Baka maging mabait na tayong bata nito. makait na tayo dito. Ganda! Magalaw dito sa gitna. Nagpupunta no? Oo, nakakalula pag sa batuhan ka nakatitingin. Woo! Success! Grabe. Hinihinga rin sa success, Jollibee. Thank you, Lord! Hey! Tapos na natin na matawid yung tulay na napakahaba. Siguro dito na mag-uumpisa yung assault na sinasabi ng guide na 3 oras nating aahunin. Kaya yung sinasabi nilang
Yung pang 3D sa relax. Huwag kayo maniwala doon, putik. Yung lusong pa lang kanina nakakalaspag na. Tsaka madulas. Tsaka usually pag 3D, ano, kita yun. Kasi di ba magsasabing yung pangatlong araw madali na. Eh, assault yan. Siguro hindi natin napapanood yung ibang video pang 3D kasi tinatamad din sila kumuha. Kasi mga pagod na. Pero tayong got maaari, kunin natin yung buong detalye. Hirap, sarap at kung may madadaanan pa tayong magandang view. Assault to eh. You know, assault na madulas. May patag din na part pero di pa natin alam kung hanggang saan tong patag na to. Yeah, nakakaligo pa tayo. Sarap po tayo na. Sarap! Grabe. Nakaka-refresh yung ilog na yan. Pagramdam ko, pinanganak ako ulit. Refresh ulit. Sa wakas, may nakikita na akong patag. Tapos, naririnig na natin yung mga sasakyan. Sa wakas, ayun na yung jeep. Ang masarap yung kape. Daan. Yes! Alright! Bali, ito pala, hindi pala 50 kilometers kasi simula dito sasakay na tayo, babiyahe tayo ng 2 hours. So 34 kilometers lang yung nilakad natin all throughout kasi yung iba dati is nilalakad pa to since sa semento na, kaya 34 na lang. Ganda ng panahon. Yung mga joiners ko, pagod na pagod. Ay, gupin mo muna ako. Yung mga joiners ko, pagod na pagod. Kasi kaso kasi ko all. Paano ka magiging ko yan? Masyado ko papaya. Dagdagan mo kasi, tatlo tayo yan. Oo, tama yung script. Walang 15. Ayaw talaga ha. Oh, sige na pre. Woo! Salamat tayo. Pero siguro dito manirahan. Ulo. Napaka ganda ng klima ng lugar nila. Pag-iising mo may pack na agad, kakape ka na lang. Ulo ah. Masakit yun. Gagit ko ba? Itakabot mo ko. Kapunta sa ulo. Bumatot ka. Masaya. Maginaw na. In-inform naman kami na 2 hours pala yung biyahe dito sa jeep na to. Pero dahil matitigas yung ulo namin, dito lang magandang view. Ayan, medyo extreme. Ganda kami rito sa lamig. Okay po, 2 oras tayo dito. Akala mo 5 minutes lang ha. Awit. Giniginaw ka na ba? Giniginaw lang kami. Meron dahil survive tayo. Cheers! Woo!
agad yung